Mga kagandang buhay. Ito yung nabili natin na mga baka sa farmer, oh. Yan. Meron pong gustong bumili sa ating mga babae na nabili. Ayan dong, sabi ng farmer, buntis daw talaga yan. Oo, ano kayang gawin natin para malaman talagang buntis? Pero ang liit ang didi, sabi ni Lilan eh. So sabi ni Lilan, hindi buntis. Kasi maliit ang dede. Pero yung isang brown daw na yon, may suspect si Lilan na yun ang buntis. Saan ba yun dong? Saan ba yung isang brown na malaki? Ayun oh, sa pinakadulo. Ito ang nasuspect ni ni Lilan na mukhang buntis daw talaga ito. Ito daw ng mga materialist nila galing talaga sa DA, Department of Agriculture. Sabi niya, maganda talagang materialis kasi nga galing sa gobyerno. Yan. Ito ang suspect talaga ni Lilan na buntis itong isa na to. Tsaka dumalaga pa to dong. Ang tawag niyan. Hindi pa ba nakaanak ba? Batang bata pa. Ikaduha na niya doon kung buntis siya. Ikadalawa pa lang pero sa feeling ni Lilan, mataba talaga siya. Tsaka maliit ang dede. So sabi ni Lilan, ito daw talagang babae na to ang sabi niya mukhang buntis. Oo, ako rin. Yan din ang kursunada ko kasi syempre dumalaga pa siya, bata pa siya. Ayan, sige. Sa katawan niya dong, pag binili yan doon sa stockyard, mga 43 ganyan. Yung patupa niyan doon sa stockyard na. Pero gawa nga niyang, kasi limahan yan, 45 daw ang patupa nila. Tignan mo lang kung makatawad ka. Si Kabay Roger naman ang ibenta mo na lang yung turo. Swap mo na lang. Oo. Ayaw mo i-swap yung laki mo? Ano yun? Anong kulay yun? Puti. Puti? Maganda ba klase yun? Ayaw mo ng Ayaw mo ng DA na lang? Yung ipa-EI mo na lang? Tapos palitan mo puro babae na lang talaga yung mo dong, alaga mo? Alam mo ito, babae sa, galing sa Berlay, katong nanganak sa luha ba? Ah, ayan. Ayan, kursunada ko yan. Sabi ko, wag mo ipakatay, Jer. Sayang yan. Tingnan mo yung tinga dong, oh. Pag makastahan ng puti yan, oh. Tingnan mo yung tinga. Paihaw mo kuno ni ko niya. Oo. Yun nga, yung patupaan nila ng karne, 45 daw. Yung patupaan, mga ganyan din kasi kalaki daw ang sa stockyard. Palantang boss dito, buwan. Oo. Kasi yan daw patupaan nila, nung binili nila yung 5 ba, kasi siyempre yung 2, ito'y pamanto. Ang 3 ang pagkatay. Oo. So 3 daw ang medyo malaki-laki. Yung 2 na inahin. Ayan o. Pero sabi talaga nila, tingnan mo, hindi talaga lumiliit yung tiyan. Yung banda sa dulo. Buntis gid gani ang balko patanaw gani sa kwan. Ano ka na dong, tubo ka na. Klaro po yung buntis ba? Oo, patingnan natin. Patingnan natin sa Sa DA, may kilala ka? Ha? Oo. Palantar ako tong boss ng baga dito. Oo. Baligyan mo tong laki mo? Ako ra padugang ra kong boss ug sa makasabot ni. Ah, sige, sige. Ira ko di balik ako ra gikan ba. Swap? Yung padugang ra ko. Paswap lang nimo, tama na kay ang laki hindi man magdagan. Hindi dadami ang lalaki. At saka dito sa Negros, may may EI. Hindi mo na kailangan talaga yung may lalaki ka. Dito kasi sa Negros, yung lalaki, naalagaan nila para lang pang karne. Hindi dani duha ang buntis mo nung baka Oh, kini. Kay ang istorya ni Dong, ang istorya nito, yung 2 magkapatid na yon, ang mga baka na to, kay Papa talaga nila. Namatay na si Papa nila December 2024. So daw sila, bayad ng 200 per day daw, magpakain lang daw nito. Hindi daw nila alam kung kailan
naglandi, basta ang alam daw ng, ng tagabantay nila, nakastahan daw. Saan Itong tatlo. Tatlo? Oo. Siguro lagi ito buntis pa siya. Sabi nila. Kahit itong isa na may gatas na yan, may gatas pa ba yan? Para wala na rin. Nakastahan na lang rin daw yan. Hindi natin alam kung ilang buwan na ang laman ng tiyan. Pero sabi ni Lilan, ito daw ang parang nagasuspetsa siya na buntis. Ito daw. Kasi yun daw isa na yun, banda doon. Sobrang taba. Tingnan mo puwit niya, sobrang taba. Baka taba lang daw, baka hindi naman daw buntis dahil taba lang. Ayan silang dalawa. So, siyempre ito, maganda talaga ito dahil dumalaga pa to. Kuha, nipis-nipis ang tunang kadani ko ha. Oo. Kay Dani yon, kay Dani daw yan. Mataba ng kay Dani. Laki na Laki na kay Dani. December pa yata niya yung binta. O mahigit pa. Palakihin na daw talaga. Ito, tingnan mo yung tinga dong. Pang materialis talaga. Gwapa, no? Dahil natawa itong isang baka. Kuha na kung dani, natawa itong baka dito. Si Dani nagsabi sa'yo? Kasi nga, sinasabi ko kay Roger, hihingi ko kay Roger. Sabi ko, daling ko na lang yan sa Aklanger. Sabi ko, di pa kami nakapag-decide kung ipakatay itong isa. Pero yung dalawa na yan, sabi nila, pag hindi buntis, pakatay daw talaga yan pag hindi buntis. Pero nagsususpetsa din kasi ako dito sa dalawa na to. Kaya patingnan ko talaga ito sa taga-DA. Lugon kayo, buntis, gwapo mo ng mga bakaha. Gwapo, ganyan. Doon, nakita ko talaga yung mga baka doon banda. Sa side na yun na pinapastulan. Gwapo mga baka. Upgraded na ba? O, tingnan mo ang tiyan niya. Laki no? Kahit nakaharap dito, hindi naman yan hindi naman yan tiningal. Ganyan talaga. Pero panalo ka na doon. Pero medyo malaki-laki ang halaga nun. Dito ka na lang, medyo malaki-laki ang halaga nun. Malaki kasi. Dito mas okay lang, kahit mag 40 plus siya. Bawi mo na kaagad kung buntis yan. Tsaka yung nakaupa yata dyan, yung 130,000 daw na binenta na nila na lalaki. Ang laki daw, sobrang laki. Yan. Dapat ipa-check natin. Bili niya na do, dali ro po dito. Dali lang mag-hit, no? Maganda dito kasi sa Negros, active yung mga taga-DA. Lagi silang may similya. Pero kung may extra ka namang pera, pwede namang hindi mo muna ibenta yung lalaki mo doon. Wala mangumpay. Walang mangumpay. So worth it talaga yung babae, no? So kailan mo binili yon yung lalaki mo? Kung ari na, Imuha na, mamapila na katuig. wala pa na ito ha. Karong 20. So bali anak yan ang baka mo. So magdadalawa, malaki-laki na rin. Parang ganito siguro siya kalaki rin. Dako-dako pa. Tingnan lang. Sipat natin. Malayo ba sa'yo? Puntahan namin? Pasok ang sasakyan? Agoy, maulan-ulan pa. Dalog kayo dito sa Dalhin mo na lang sa may medyo taas-taas. Agarto yung dani. Oo, para makita lang. Kay sayang man katayin yung mga materialist type ba. Yung dani ko niya, sino po nagpaihang gurong boss? Wa pa ka desisyon gani kay ako man nagabalambal nga murag kanugon. Lumalaga abi, wa pa hindi pa siya matsura ba. Ito may Pa siya ginawa dani, ito na stangkal ba? Itong primero. Maggulang na. Tigulang na. Na ako dito pero hindi ako agali kay Mr. Jaden. Ngun ani mon pod. Ganito din ang itsura ni Diwata. Kita mo? Yung brown? Dako. Magtubo pa na. Okay Maganda talaga yan dong may alaga tayo dong. Lalo na may posibilidad na dumami kasi babae siya. Ako nga ito, ibaligat na ako ito. Puyog ko ng bakong. Oo. Trabaho ko. Gusto mo sa bakong bumili. Mas lalo pang mahal doon dong. Mas lalo pang mahal sa bakong ang mga alagain. Dani, Mas lalo pa pag ganitong nakita mo na ang laki ng tenga, tapos ang ganda ng tindig niya, baka mga 50 kape na dito na daw. Tuod na. Kaya pirmi man ko ka vlogs o ka ng mga alagain dito. Yung mga maliit pa nga.
45 na eh, 55 eh. Dito daan dito mahal ko ay tag 40. Yes, oo, mahal doon. Maliit pa. Maliit pa yung bagong walay. Yan o, baka buntis nga talaga itong baka na to. Yan ang sabi ng ano eh, ng... Ito po. Babae rin ito, pero mula nung pinanganak, hindi pa napurga. Kaya medyo hindi pa po masyadong makinis. Pero tingnan nyo. Yung mga puwerna niya, parang malaki rin itong baka na to, Red Brahman. Ganito lang rin dati kalaki o mas maliit pa nga dito si Diwata natin. Oh. Ganyan lang rin kalaki si Diwata dati. Ngayon, ang ganda-ganda na ni Diwata. Parang ganun talaga dong, mas malaki ang tinga talaga nun. Oo. Parang si Diwata talaga yun, oh. Compared mo doon. Nakita mo si Diwata doon sa may kulungan? Yung brown, oo. May panyari na kasi yun. Gwapo ng bayang tao. Oh, gwapo. Gwapo po itong puti. Maganda rin yung puti na yon. Kaya sabi ko, napaka-bless namin na nabili namin sa farmer. Kasi nga, puro babae. Pang materialis. Oo. Maganda rin yung puti. Ano yata sa taas? Parang alkansya lang kasi dong Noro pag alaga ng mga baka. O yung akin nga dun sa Aklan, anak lang yun ng mga buntis na pagkakatay, malaki na ngayon. Wow! Di pala nadagdagan dito yung napier ah. Dito yata nilagay na. Ay, ito man yata nung, oh. Oo. Ayan. Maliit ang tinga dong. Mas maganda yung pula dong. Yung barog ng pula na yun na maliit, gwapo. Ito mga purcell man ito dito dong. Ayun na, dito sa pinakadulo, oh, may babae dito na maganda rin mga purcell din to, mga alagain. Ah, kakaiba talaga yun dong. Kakaiba talaga yung pula. Oh, hindi ganong kagandahan. Tingnan mo. Masyadong kagandahan. Iba talaga yun. Ang materialis talaga. Yan ang yung puti, oh. Yan kahapon yun. Di rin napurga. Pero parang native, no? Bisaya. Bisaya pa. Na mga pula. Kasi hindi daw sa kanya yan. Yung baka na yan, hindi sa kanya. Binenta lang ng kasamahan na nagtutugway doon. Napigaduhan man dahi, hambal niya, gibenta sa amin. Pero ito talaga daw ng mga pula, product talaga ng ano nila, baka nila. Indot kaya resulta na, kung ma-AI na. Pati yung pula na yan dong, oh, kunin mo lang. Kunin mo na yan para dalawa sila. Baka mura lang yung binta nila kay Roger kasi dito lang sila tutubo yata sa mga pangkarni. Wapo pod. Oo. Lutas na na? Oo. Wala na gadidi. Lutas na na. Kita mo, may ano na siya, may tali na. Hindi na siya lumalapit sa nanay niya. Yan, dumididi. Indot, no? Kita mo mapirna, oh. Iba talaga yung doon sa taas. Maliliit ang tenga nun. Nabitay ang tenga, oh. Kasi EI na to. Na-EI na to mga nanay niya. Ganyan din siguro siya pag lumaki dong, oh, hindi masyadong brown. Parang goldy lang. Tingnan mo, buntis talaga dong. Ang bigat na ng tiyan. Huwag gid na tingal dong. Tingnan mo pag maglakad siya. Parang bigat ng tiyan, oh. Patingnan ko muna yan.
Sayang talaga. Pero kung mapatunayan na buntis tong sayang. Oh, mukhang ano na oh. Mukhang mga malapit na mga anak. Joel, parang buntis no? Oh, tingnan mo. Sabi ni Joel, parang buntis daw. Ah. Yan. Di ba may mga physical examination din kung paano buntis? Di ba hindi mo mahawakan yung tiyan nila? Ito daw, sigurado daw yung kumasta nito, yung napakalaking baka daw, binenta nila 130K. Yun daw ang taga-kasta doon eh. Sapin mo lang si Roger dong ah. Oo. Mga manok nila toy oh. Manok nila toy. Oo. Mayong buntag, buenas dias, mga kaganang buhay. Mag-alas 4 pa lang po ng umaga. At unti-unti, may mga dumadating na mga sasakyan. May dala-dala po na mga hayop na kanilang ibebenta. At nakikita ko po, marami na rin pong komprador ang maaga pang pumunta dito. Dahil ito, kagaya nila Sir Jimmer, magbibiyahe daw sila ngayon. So siguro, bibili po ng pamuno dito sa Canlaon. Kahapon po sa aming pamimili sa La Libertad, konti po ang hayop at marami po ang komprador. Siguro dahil po sa katatapos na eleksyon, pagod pa yung mga tao. Nagmumuni-muni pa yung mga natalo. Masakit pa sa kanilang mga damdamin, mga kaganang buhay. That's why siguro konti pa lang ang parada ngayon. Dahil may aftershock pa ang nagdaan na butuhan. Kaya antabayanan po, mga kaganang buhay, ang ating pamimili dito ngayon sa Canlaon Livestock Auction. Update po kay Kabiang Winnie. Si Kabiang Winnie po may 12 na. Tapos, ang area po niya ngayon ay sa Buntok pa rin. And then, sasama siya sa amin, pero nursery naman siya. Kami bakong livestock auction. Para mamayang hapon at bukas. Sana makarami tayo ngayon at maganda yung ating pamimili dahil yung katatapos natin na katay, yung sinundan ko po sa slaughterhouse, mga kaganang buhay, medyo marami pong hindi nakapamasay kay Kabiang Roger po na hayop. Mostly po doon sa bakong, hindi po talaga masyadong sagad po, mga kaganang buhay, ang tawad. Bumawi naman po yung kay Kabiang Winnie. Kapag ka maraming komprador, maraming competitors, sagad po ang mga presyo ng hayop natin. Pero survive pa rin po, mga kaganang buhay. Ang importante, yung energy natin sa pamimili, nandyan pa rin para makabawi. Po, ang laki po ng truck natin na dala. Si Lord Jan po ang kasama natin. Ang driver tsaka si Bonnie. O, 6-wheeler po ang dala natin. Sana makakarga tayo dyan kahit 10 lang, mga kaganang buhay.
Magkukuha tayo ng rice hull mamaya. Kanding oh. Dito po kasi sa Canlaon kami kumukuha ng rice hull kasi marami po ditong mga gilingan. So nagdala tayo ng malaking sasakyan. Ginagamit kasi natin pag nagkarga tayo, pag nagbiyahe tayo, ang rice hull. Ugabhang o ipa ng palay. Yan na mga kalabaw. Aaratsada na si Busing Ali sa mga kalabaw. Ay, yung buntag. Ang mga kalabaw nandito na, Busing. O, yan po mga kaganang buhay. Para pa ring pang politiko at kampanya yung ating outfitan. Para tayong nangangampanya. Sama ko pa rin ngayon si Pipay. Dito sa livestock auction. First time ni Pipay ito na makadaan sa zigzag road ng Canlaon. Yan, Pipay, i-film mo ba ako mamaya? Oh. So, ganito mga kaganang buhay. Very happy po tayo na yung ibang kabataan willing naman na mag-summer job kagaya ni Pipay. So, yung atin pong kindness, yung pinapakita po natin na suporta din sa ating mga Gen Z, ay maalala nila yan. Kasi ganito din dati si kagandang buhay ninyo, kung saan nagra-racket-racket para may pambili ng mga gamit sa school, right? Pipay? Oo, laban. So, tapos na po kami mag-shopping-shopping kay Pipay. Ngayon, pambili naman ng mga school supplies ang target ni Pipay ngayon. So, a little kindness, mga kagandang buhay, it brings inspiration. O para sa mga kagaya ni Pipay na talagang gustong mag-aral ng mabuti. With high honor ka, Pipay, no? So, pagpatuloy mo lang yan. Dahil marami kang mararating, marami kang ma-experience, build up ka ng lakas ng loob, kagaya kay ate mo. Ayan, kasi nanggaling tayo sa mahirap na buhay. Kailangan yakapin natin yung kahirapan at i-build up natin yung lakas ng loob natin kasi yun lang yung dapat meron tayo. Yung lakas ng loob para siyempre ma-achieve natin yung confidence, i-tusap natin yung sarili natin. So wala namang kaibahan, pantay-pantay naman tayo sa Diyos. Kailangan lang talaga natin magsumikap. Ayun lang. Kasi nung kabataan ko po, mga kaganaboy, ang daming racket. Daming racket po, mayroon pong mga sa mall. Alam mo ba yun? Sa mall, yung mga promo girl. O magandang experience yun. Kasi gwapa ka. Ayan yung mga kailangan ng mga dati paborito akong kunin ng mga Hinebra, ganyan. Nagpapatesting tayo. Mga sabon, ganyan. Nag-a-apply ako yung mga promo girl para po may pangtustos sa pag-aaral. Ayan, gamitin natin yung beauty natin. No? Gamitin natin yung beauty natin. Madali tayong matanggap sa mga ganyan, mga promo girl. Basta lang, tibay lang ng loob kasi yung iba kasi nawawalan sila ng self-confidence dahil nga, syempre, mahirap tayo tapos sila meron. Pero pagka meron tayong talino, di ba, at meron tayong beauty, kayang-kaya natin yan. Feeling rich lang tayo kahit ukay-ukay yung damit natin, no? Kasi pantay-pantay lang tayo sa paningin ng Diyos. Ayan. Sa mga sa mga magulang na nanonood, fighting lang para sa kinabukasan ng ating mga anak. So, i-achieve natin na magtapos ng pag-aaral ang ating mga anak para may sandata sila sa anumang pagsubok ng buhay. Allah. So, ayun, unti-unti nang dumadami ang mga hayop. Tingnan natin doon sa likod kung meron na doon sinisipat ang mga kabiyahe natin. Kasi daig ng maagap ang masipag. Kahit masipag ka, kung hindi ka maagap, tatalunin ka talaga. Kaya daig ng maagap ang masipag. Lumang kasabihan, pero yun pa rin po ang principles natin. Totoo pa rin yun.
4:22 in the morning. At busy na po si Kabiyaeng Lilan at Kabiyaeng Roger sa pagbantay ng mga dumadating na hayop. Meron po kasing galing ng La Castellana, galing ng Calatrava, makatsamba po ng mismong may-ari ng baka. Yung hindi pa nahawakan ng hawiring. Kasi yung mga hawiring po, ano din sila, mabilis. Mabilis din sila maghanap ng mga baka na kanilang hahawakan. Maganda yung ano natin, makausap natin yung mga may-ari talaga. Oh, may mailan-ilan ng malalaki. Minsan kasi dumadating tayo dito sa Canlaon mga 5:30. Ngayon 4:30 pa lang. Magpo 4:30. Ano kaya ang ating dalawang sipatador? Dito na yata sa kabila. Ano, may dumating din na isang truck. Ano? Mabilis dito si Kabiyaeng Jojo eh. Bilis talaga niya, ang dami niya suki. Isang truck dito, oh. Natin. Oh, punong-puno yung isang truck. Puno. Nakaabang ka agad yung mga biyahero. Isang truck pa. Punong-puno ah. Tuloy ang dating.